Napuna naman na marami ang sumablay daw na pagtaya ng panahon kahapon kung kailan sinuspindi ang klase pero mahina lang ang pag-ulan. Ang paliwanag naman ng Pag-asa sa report na saksing si Pia Arcangel. Huwebes ng nakaraang linggo nang gulati ng marami sa Metro Manila ng biglaang pag-ulan. Kabilang sa mga nabigla, mga lokal na pamahalaan at mga school administrators. Nahuli na ng magsuspindi ng klase at trabaho. Sa kasagsagan na ng ulan at baha, sabay-sabay na nag-uwian ng marami. Kagabi, binanggit mo na noon time ang expected na malakas na ulan o yung thunderstorm, no? Eh, hindi ko alam, may ginawa ba? 3 o'clock pa sinuspende. So, baka paano kaya yun? Doon po sa number 1 thunderstorm advisory natin kanina, in-indicate po natin na thunderstorm activity is possible within the next 1 to 2 hours from the time of issuance. Dapat magkaroon din po ng dedicated personnel sa itong mga local government unit ng sole purpose ay mag-monitor ng ating mga weather updates. Kaya kahapon, kasunod ng maagang abiso ng Pag-asa sa posibleng malakas na pag-ulan dahil sa thunderstorm, maraming paaralan at lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nagsuspindi ng klase. Pero hindi naging malakas ang buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, mahirap talaga ang eksaktong pagtaya ng panahon kahit sa mayayamang bansa. Sa experience namin sa ngayon, talagang hindi siya ganon mape-perfect na. At this point in time, ito yung amount ng rainfall, ito yung eksaktong site ng thunderstorm area dahil sa bilis ng development nito. Pero para mapalaki ang tsansang sumakto ang mga forecast, tulong-tulong na raw ang mga nasa Technical Working Group na Pag-asa na binubuo ng mga meteorologist mula sa Research, Climatology, Hydrometeorological at Weather Divisions. Ang mga ito tulad ng microbarograph at mercurial barometer, mga standard weather instruments na ginagamit sa iba't ibang panig ng mundo. Pero dito sa Pag-asa, meron din silang mga computerized systems na ginagamit para mapabilis at maging mas accurate ang mga impormasyon na inilalabas nila tulad nito. Ginagawa po namin yung pinaka-best namin para makapagbigay ng eksaktong information at the time na meron kaming observation. Dangan po lamang kasi at ang ating systems ay natural at napakabilis po magbago in time and space. Ang ilang empleyado ng Pag-asa umapilang isabatas na ang Pag-asa Modernization Bill. Malaking bagay po yan at dyan po mag-uhudyat ng serbisyo po ng Pag-asa ay significantly maitaas po ang antas ng serbisyo at mas maging epektibo. Bukod sa modernisasyon ng mga gamit, layon din ang panukalang pabutihin ang lagay ng mga empleyado ng Pag-asa, lalo sa gitna ng pangingibang bansa ng marami dahil sa mas magandang mga oportunidad at pasahod. Kanina, opisyal na maagang pagretiro ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando na nagtuturo na sa Qatar. Bagamat nahahanapan ng bagong kapalit, mahirap daw pantayan ang kasanayan ng mga umaalis ayon sa Philippine Weathermen Employees Association. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi.